Magandang araw po mga kagre. Dito po tayo sa showroom natin sa Sampaloc, Manila. At may guest po tayo ngayon, si Sir Elmer Jan from Agno, Pangasinan. So bumisita po siya dito para lang makita actual yung machine natin na Sinong. At ite-test natin ito kung paano i-operate ang machine. So una po sir, dito po sa power supply natin, yun po ang pinakamahalaga, ang supply ng kuryente, 220 volts. So ang kagandahan, tipid siya sa kuryente. 3.3 kilowatts lang. Meron po siyang dalawang electric motor, isang 3 horsepower at isang 0.3 horsepower. Meron siyang dalawang switch. Itong switch na to para po sa malaking motor. Siya po yung nagpapagalaw ng ating haulier at ng ating polisher. At ang maliit naman po na electric motor, yung 0.3 horsepower, siya pong nagpapagalaw sa ating elevator at yung disc toner natin. So, 3.3 horsepower. At ito naman pong palay cleaner natin, nasa 1 horsepower po yung electric motor or equivalent sa 0.75 kilowatts. So, ang kagandahan dito, sir, i-compare natin sa mga traditional na rice mill, mababa lang yung lagayan ng palay. So, hindi na mahirap. Tapos, dito, open and close mo isa. Yakyan na dito. And then, ang purpose po ng palay cleaner natin, nililinis yung palay. Minsan may sumasama ng mga bato, malalaking bato, isiseparate ito, itatapon po. Pati yung mga straws, mga dahon-dahon at dumi, itatapon po yun doon. So, ang lalabas na doon, malinis na palay. So, ngayon, test natin. Sinsya na, lang yung scope muna natin kasi ay ipatok. Ipatong na ko natin. Ito sa. Maglagay muna tayo dito para sa mga binlid. Dito, pwede naman po sako yung ilagay ninyo. Doon po yung labasan ng mga bato. Doon naman po, yun pong labasan ng mga darak. At dito naman po, labasan ng mga ipa. Ipa po yan. Dito naman, labasan, ito yung labasan ng mga tulyapis. Ipa, na yung mga palay na walang laman. So, may sariling blower din po siya. Test lang tayo ng kunting palay. So, dapat po, ang palay natin, na ibilad, and then, dapat nasa 14% and below ang moisture content ng palay para maganda yung result. Ano siguro yan? Yun. So, meron siyang switch. On lang natin siya. Pag on natin, open lang natin to. So, bago ka mag-on, check mo muna na naka-close. Kasi kung naka-open to, may tendency po na mag-stack up to. Okay, dapat naka-close muna. And then, open lang natin to. Papunuin muna natin dito. Paramihin muna natin. And then, pakunti-kunti, open natin. Yun. So, medyo alikabok siya dito. Pwede kayong maglagay ng magnet dito. Then dito rin po sa labas. Para ma-separate po yung mga bato, mga bakal,
Pwede naman po siya sabay-sabay. Naka-andar to, naka-andar din dyan. Pwede naman po napunuin muna bago mo siya andarin. Then off mo siya. Lalo na kung nagtitipid sa kuryente. Yung iba kasi ayaw nila na sabay-sabay para tipid daw sa kuryente. Pero ang electric motor natin maganda po. Ang ganda ng electric motor natin, hindi po siya tulad ng ibang motor na kung patay on and off Masisira. hindi bali magastos daw sa kuryente pero ito hindi. So ngayon una natin siya. Yung palay natin medyo luma to. Medyo luma siya. Ilang buwan na to nakastock dito. Pero pwede natin siyang ilagay sa 3 or 2 or 2.5. So una natin siya. Una natin. Then una rin natin to. Gumagalaw na siya. Then dito, pwede mo adjust. Open mo lang to. Ang polish. Then open mo lang dito. May kasama pang black rice kasi nagmiling kami nung isang araw. Ganda na po siya. Kapag ubos na, i-close lang siya. And then, pwede natin siya i-off. Pag off natin, pwede lang natin siyang ganyanin. Yung natira, huwag kang mag-alala kasi yung mga bato, ando na yon sa pinakadulo. Wala na yan kasama ang mga bato dito. Wala na mga bato. And then, ipalabas natin yung, kapag gusto mo ipalabas yung mga bato, ito kasi hindi masyadong mabato, unlike kanina, yung pinakita natin, black rice dati, maraming mga bato. Pero ngayon, hindi siya ganun karami. So, i-open lang natin siya. Then, bato. So, wala nang sumasama dito. Ayun. Lalagay yung bato. Dito lang. Daming bato. Sama sa mga black rice yan, yung iba. So, pag ubos na siya, pwede mo lang sa ibalik. And then, off. Yung bigas na sumasama dito, kahit 100 sacks pa yung namil mo sa isang araw, ganun lang kakunti yung bigas na sasama sa mga bato. Kasi doon, yung mga bigas, tumutulong siya na mag-push ng mga bato. So, pero dito, hindi nabababa yung mga bato. Bali, ano na lahat? Bigas lang. na lahat. So, ang purpose naman po ng polishing or rice sorting machine natin, siniseparate yung mga binlaid, broken rice, at saka buo. Kapag yan, isi-separate pa po yan. Kasi may mga broken rice. May mga broken. Pero kung bagong ani, especially kung mga longpin na bigas, mas marami po yung buo sa broken. Ito kasi Mga medyo long luma grain. na. Oo. Luma yung palay natin. Saka medyo brown siya ng konti. Dahil sa variety ng bigas, ng palay. Luma na din kasi sir. Oo, luma na rin siya. Yun. Pero kung gusto mo puputiin, pwede mo ilagay sa 4. Pero yung iba, gusto nila na konti lang yung gusto nila na parang brown rice lang, inilagay lang nila sa 0. Then kung black rice, red rice, ilagay na lang natin sa 0. Kasi then, hindi naman i-adjust niya kayang lang. paputiin eh. No? Opo. So kung gusto ni client na gusto niya maputi, makinis, lagay natin sa 3 or 4. Okay. Yun po. Yun na. Dali lang po siyang i-operate. Bali, 3 switch lang. Oo. Sa 2, 3. Tapos, Ikapat kailangan mo yung din ng switch. 3 saksakan. 3 saksakan. Opo.
So kapag dalawang Yung machine, dito, sir, yung sa rice sorting rice machine. sorter, may ano pa yon? May switch pa yon. May switch din po na sarili. Bali, May apat sarili pala. rin siyang motor, 90 watts lang naman. Bali, apat Apat na po. switch. Opo. Okay.